Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Habang naglalakad patungo sa paaralan si Nika, nagtapon siya ng basura sa ilalim ng puno. Nakasalubong siya ng isang babaeng nagtatapon ng plastik na bote sa kanyang harapan na nagdulot ng pagkabigla sa kanya. Ngunit patuloy pa rin siyang naglakad. Sa loob ng klase, napansin niya ang isang kaklase na kumakain ng candy at ang basura nito ay inipit lamang sa upuan. So, ang tatalakayin natin sa umaga na ito ay about asa na importante, no? Dahil ito ang pinagkukunan natin hanap buhay sa araw-araw, yung mga halaman, tubig, lupa natin tinataniman, importante ito para sa atin, yung mga hangin natin nilalanghap, kaya ito ay dapat natin pangalagaan at huwag natin abusin. Besh, gutom na ako. Samahan mo ako, please. Bili tayong pagkain sa kantin. Sasamahan kita, pero dapat picturean mo ako dun sa may kanto, Besh, ha? Pang may tipo lang sa Facebook. Game ako dyan, Besh. Kinuhanan ng litrato ni Asiana si Nika, ngunit nang tiningnan ni Nika ang litrato ay pinapaulit niya ito dahil ang naroon sa kanyang paligid ay maraming basura. Picturean mo ako, bilis! Okay na, Besh. Besh! Huwag mo isali sa camera ang mga basura. Ang pangit tingnan. Malinis naman yung anggulo sa paligid ng kinuhanan ko, Besh, ah. Huh? Tingnan mo. Tara na nga lang. Nang bibili na sana si Nika, nakita niya ang mga estudyanteng nagtatapon ng basura kung saan naging kakaiba ang nararamdaman ni Nika. Subalit sa kabila nito, matapos niyang buksan ang tubig na kanyang nabili, itinapon niya pa rin ang takip nito sa kanyang tinatayuan lamang. Pauwi na si Nika at nang sasakay na siya sa motor, mayroong plastic cellophane ang lumipad sa hangin at napunta sa kanyang mukha. Nakauwi na si Nika at nagpahinga. Umupo siya at nakita ang kanilang pusa na kumakain. Ngunit nang titigan niya ito, nagbago ang kanyang nakita. Sa halip na pagkain, basura na ang nakikita niya. Pumunta na si Nika sa kanyang kwarto upang magpahinga at nakatulog siya kaagad ngunit sa kanyang panaginip.
Sa kabutihang palad, nagising siya at kinuha kaagad ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang Facebook app at nagpost sa Facebook, "Alagaan natin ang ating kalikasan at huwag tayong magtapon ng basura kahit saan dahil bangungot ang dala nito sa atin. #kalikasan atin, alagaan natin." Kinabukasan, sa loob ng paaralan, voluntaryong namulot si Nika ng mga basura upang hindi niya na ulit maranasan ang bangungot na nangyari sa kanya. At nakita siya ng kanyang mga kamag-aral at ginaya rin siya. Sigaw, kailangan tayo kumilos bago pa huli ang lahat. Kalikasan, alagaan, sa'yo'y aming suntaan. Ang bawat pirasong lupa, bawat tarin ng hangin. Kalikasan, yakapin ka, pag-ibig sa iyong kalikasan. Sa ating mga kamay, buhay ay may pag-asa. Taglay, nating kalimutan ang mga aral ng nakaraan. Sa pupot ng kalikasan, may mga luhat sakit na dala. Halika't magsama-sama sa isang pangarap na sadyang pangalagaan ang yaman sa kalikasan. Maging responsable tayo sa ating basura dahil walang makakapigil sa bagsik ng kalikasan at kung ayaw nating magbigay ito ng bangungot sa atin. Ang bangungot na kanyang napanaginipan ay nagpapakita ng mga sakuna katulad ng pagbaha dahil sa basura at iba pa at nakakapinsala sa buhay ng tao kung kaya't dapat tayong maging responsable sa pagtapon ng ating mga basura.